Hindi makapaniwala si Janina na kaya siyang pagsalitaan ni Carlo ng masama. Sa harapan ng maraming tao, kung saan sila nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Ganyan ba talaga yung tingin mo sa akin? Hindi mo alam kung anong hirap ang nararanasan ko sa trabaho tas yan ay tatanong mo sa akin? Kung may lalaki ako nilalandi? Hindi makapaniwalang tanong ni Janina habang puno ng sakit ang kanyang mga mata. What do you expect? Maraming nagsasabi sa akin na nakikita ka nilang may kasamang lalaki. Pero wala ka naman nababanggit sa akin. Ano, nagsisinungaling ka na? Baka nga naibenta mo na sarili mo sa lalaking tinutukoy nila. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung sino ang nagsasabi sa'yo na may lalaki ako. At sa ganyan baka babantingin mo sa akin na kaya kong ibenta yung katawan ko para sa pera? Hoy! Baka nakakalimutan mo, kayang-kaya kong kumita ng pera. Mariin na umiling si Carlo. Ang kasalukuyan niyang kasintahan. Alam niya sa sarili niya na hindi magagawa ni Janina ang sinasabi. Pero dahil sa panunuhol ni Sheena, ang babaeng kinababaliwan niya, wala siyang nagawa kundi sabihin ang bagay na yon sa kanyang nobya. Hindi na ikaw yung Carlo na nakilala ko. Mapait na sabi ng dalaga. Bakit sa akin mo binabaling ang usapan? Ikaw itong may kasalanan. Wala nga ako ibang lalaki. At saka sa ating dalawa, ikaw pa yung pwedeng magloko dito. Walang pagdadalawang isip na iniwan siya ni Carlos sa restaurant. Pagod siyang sinundan ng tingin ng babae. Sa halip na masayang anniversary ang kanyang maranasan, napalitan niya ng kirot. Iniwan siya ni Carlo dahil lang sa maling balita. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin kinakausap ni Carlos si Janina. Habang ang dalaga naman, kausap ang kaibigan niya ngayon. Tanga naman niya. Naniniwala siya sa sinasabi ng ibang tao. Sa tingin niya, makakapang lalaki ka pa. Halos bantay sarado ko nga niya. Inis na sabi ni Angela. Hayaan mo na lang. Hindi ko ugaling habulin siya kasi sa totoo lang nakakapagod din siyang intindihin. Malamig niyang sabi sa kaibigan. Pagka-uwi ni Janina sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang ama na galit na galit. Ano to, nabalitaan ko na iniwan ka raw ni Carlos sa restaurant at ipinahiya? Galit na tanong ng kanyang ama. Kanino niyo po nalaman yan? Mahalaga pa ba yun? Ano, totoo ba? Opo, pero hayaan niya na. Dahil sa ginawa niya, binigyan niya lang ako ng rason para tuluyang lumayo ang loob ko sa kanya. Ayoko na makikita ang lalaking yan dito sa pamamahay natin, ha? Galit na sabi nitong muli. Sa kabilang banda, si Carlo ay abala sa paghaplos sa buhok ni Sheena. Prenteng nakahiga sa kama, sa kondo na binili ni Janina. Kailan ka sasampa ng barko? Malambing na tanong ni Sheena sa kanya. Next week. Nakapirma ka na ba ng kontrata? Oo, maayos na pero wala pa akong gamit. Baka naman mabibilhan mo ko. Paglalambing pa nito. Yun lang ba? Huwag ka mag-alala, bibilan kita. Agad na laki ang mga mata ni Sheena nang mabilis na sumang-ayon sa kanya si Carlo. At hindi na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Saan ka kukuha ng pera? Yung sahod mo noong nakaraan binigay mo sa mama mo. Sa credit card ni Janina. Nakangiting sabi ng lalaki. Talaga? May credit card ka ni Janina? Paano? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Sheena. Humingi ako. Kasi sabi ko bibili ako ng appliances dito sa condo. Iba ka talaga, babe. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Janina na sunod-sunod ang messages sa tawag na natatanggap niya mula sa bangko. Dahil sa credit card na ginagamit ni Carlo. Wala siyang idea kung ano nangyayari. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin sila nag-uusap. Hanggang sa napagdesisyonan niyang puntahan sa kondo ang lalaki. Anong ginawa mo sa credit card na binigay ko sa'yo? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Pinambili ko ng gamit na dadaling ko sa barko. 100,000? Para sa pag-alis mo? Gaano ba kamahal yung mga binibili mo? Para naman sa akin yun eh. Di bale, babalik ko sa'yo na gastos ko. Para hindi ka na magalit. Baka mamaya may masabi ka pa sa akin pati mga magulang mo kapag nalaman nila. Dapat lang.
Kasi hindi ko binigay sa'yo yung credit card din para gumastos ka ng ganun kalaking pera. Mabuti sana kung appliances yan para dito sa condo natin. At saka nasa na mga pinamili mo? Bahagya pang sinilip ng babae ang sala at hinanap ang pinamili ni Carlo. Ano? Sinusumbat mo na sa akin yung mga bagay na kusa mong binigay? Mayabang na tanong nito. Gulat na napatingin sa kanya si Janina. Hindi maintindihan ng dalaga kung saan nanggagaling ang galit at yabang na kinikilos ni Carlo ngayon. Ganun ba ang dating sa'yo ng mga sinasabi ko? Ano? Ganito na lang ba tayo palagi? Nasa halip pag-usapan ng problema, magbubukas ka ng bagong pag-aawayan. Di ko naman kasalanan to eh. Alam mo, walang tatagal dyan sa ugali mo. Pagak na tumawa si Carlo at ilang beses na humakbang palapit sa kanya. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Dahil doon, mas lalong hindi naayos ang kanilang pag-aaway. Ayaw din ni Janina na mismo siya ang gumawa ng paraan para lang magkaayos sila. Dahil kahit siya nagsasawa na rin. Makalipas ng 2 oras, nakauwi na siya sa kanilang bahay at nakipagkulitan sa kanyang pamilya. Yan o, si Janina, ayaw pang bumili ng bahay. Puna ng kanyang kapatid na lalaki. Tiningnan siya ni Minda, ang kanilang ina at saka tinanong. Oo nga anak, ayaw mo bang bumili ng sarili mong bahay o kaya kondo? Meron na po ako nabili. Nakangiti niyang sagot. Talaga? Nasaan ba? Pwede bang makita namin? Sa sunod na lang po, wala pa rin naman pong gamit. Sandaling kinain ang katahimikan ng kanilang bahay. Para kay Janina, mas mabuting wag na lang muna sabihin ang ibang bagay na ikagagalit ng kanilang magulang. 2 linggo ang nakalipas, hindi siya nagawang bisitahin o kamustahin man lang ni Carlo. Nalaman na lang ni Janina sa kapatid ni Carlo na nakaalis na ito para magtrabaho sa barko. Hindi niya ba nasabi sa'yo ate? Kuryosong tanong ng kapatid nito. Hindi eh. Nakaalis na po siya kahapon. Ganun ba? Sige, salamat. Laking pasasalamat ni Janina at may marine tracker siya. Nakikita niya doon kung may signal ba si Carlo at na makita niya may signal ng lalaki, naghintay siya ng tawag nito. Pero dumating ang hating gabi, hindi man lang siya nagawang tawagan ng lalaki. Kinabukasan panibagong problema ang sumalubong kay Janina na makapasok siya sa kumpanya. Akala ko ba naayos mo na tong part na to ng software? Kunot noong tanong ng senior niya sa kanya. Opo, naayos ko na po yan bago ibigay kay Glyza. Bakit hindi nag-perform? Alam mo, I like your ideas. Pero kung ganito naman na palyado, hindi bali na. Napailing na lang sa kanya ang senior. Sure po ako naayos yan ng bago ko binigay kay Glyza. Hindi ko po alam kung bakit hindi gumagana. I'm sorry po. Aayusin ko na lang po ulit dahil baka may hindi ako nailagay. You disappoint me? Matabang na sabi sa kanya nito. Walang nagawa si Janina, kundi umalis sa opisina, bitbit ang balitang yon. Alam niyang parte ng trabaho ang mapagalitan at mapagsabihan dahil walang trabaho ang madali. Pero kapag may mga ganong sitwasyon, si Carlo ang kanyang tinatawagan. Pero ngayon hindi niya na ito mahagilap. Sa kabilang banda, si Carlo na masaya nakasakay sa barko, nakangiti at hindi man lang iniisip si Janina. Kala ko hindi ka makakasama. Nakangiting sabi ni Carlo kay Sheena. Baliw ka ba? Di ba nga nasabi ko na sa'yo nakapirma na ako sa kontrata? Sayang naman kung di ako tutuloy, di ba? Natawa si Carlo sa sinabi ni Sheena. Kasalukuyan silang nasa bridge at nakatambay. Parehong pinapanood ang alon ng dagat. Sandaling sumagi sa isipan ni Sheena ang girlfriend ni Carlo. Hindi niya alam kung ano nangyari sa dalawa. Dahil sa tuwing tinatanong niya ang lalaki, iniiba ni Carlo ang usapan. May signal no, tawagan mo na si Janina. At baka maghinala yun na may babae ka. Ayoko. Ano naman sasabihin ko sa kanya? Mas mahalaga pa sa kanya ang trabaho. Kahit sino, mas uunahin nila ang trabaho kaysa sa ibang bagay. Bakit ba hindi mo maintindihan na kay Janina umaasa ang mga magulang niya? Dapat nga nilalambing mo siya. Dahil sigurado akong hinahanap niya na yung presensya mo.
Pwede ba? Huwag mo ako utusan sa mga gagawin ko. Inis na sabi ni Carlo. Sinasabihan lang kita. Dahil kapag nalaman ni Janina yung ginagawa mo, lalayo loob nun sa'yo. Paniguradong tapos ka na. Wala ka nang mahahabol sa kanya. Iniwan siya doon ni Sheena at bumalik sa cabin. Alam niyang mahal niya si Carlo. Pero kahit siya, napapagod sa kinikilos ng lalaki. Makalipas ang 2 buwan, wala pa ring paramdam kay Janina si Carlo. Hindi niya ugaling kulitin ng isang tao dahil yun ang pinakaayaw niya sa lahat. Mas lumaki ang tampo niya sa lalaki. Para itong walang girlfriend kung umasta. Pagod na ako hintayin siya, Angela. Hindi ko nga alam kung humihinga pa ba yun dun sa barko. Mariin na sabi ni Janina sa kanyang kaibigan. Pero feel ko babalik yun sa'yo after a few months. Para ano? Humingi na naman ng pera. Hindi naman ako tanga, no? Kung bumalik man siya, kakausapin ko na lang siya na gusto ko nang tapusin ang relasyon namin. Paano kung humingi ng second chance? Mariin siyang umiling. Para sa kanya, ang ginawang hindi pagpaparamdam ni Carlos sa mga panahon na yon na kailangan niya ito, patunay na wala nang pakaalam sa kanya ang lalaki. Hindi na, no? Hindi ko kailangan ng katulad niyang lalaki. Sa kabilang banda, si Adrian na isang doktor ay abala sa loob ng emergency room para tawagin ang pasyente na nasa kanyang clipboard. Isang mahusay, mabait at may dignidad si Adrian. Kinatutuwaan siya ng mga kapwa-doktor. Dahil sa kanilang grupo ng magkaibigang doktor, siya lang ang walang nobya. Baka naman may tinatago kang babae sa amin, Doc Adrian, ha? Biro ni Chi. Wala. At kung meron man akong girlfriend, hindi ko siya itatago sa inyo. Bakit di ka pa nagkakaroon ng nobya? Naniniwala ako sa God's perfect timing. Darating din yung babae para sa akin. Mabilis na hinampas ni Colin na isa pa nilang kaibigan. Matapos yun sabihin ni Adrian. Oh, Tim, in God's time daw. Dapat yung perfect timing. Hindi yung kapag may nakita ka sa bar, hihingin mo agad yung number. Nagtawanan sila magkakaibigan dahil doon. Malaki ang respeto ni Adrian sa kanyang sarili. At para sa kanya, hindi niya kayang makipagsabayan sa mga babaero sa tabi-tabi. At hindi niya rin kailangan makipagsabayan sa mga lalaking uhaw sa babae. Sa totoo lang, matured siyang mag-isip. Lalo na pagdating sa mabibigat na problema. Maga ka bang uwi ngayon? Tanong sa kanya ni Colin. Oo tapos na ako sa ward. Mag-time out na lang ako. Saan ka ba kasi pupunta? Ayaw mo ba talaga sumama sa bar? Nakangiting umiling si Adrian. Alam mong bihira lang ako magpunta sa ganyan May salo-salo kasi kami sa bahay. Minsan lang yun makompleto dahil palagi akong wala. Alam mo naman ang buhay ng isang doktor. Isang tawag lang, babangon ka at pupunta ng ospital. Buti na lang ikaw pinagsasabihan ko ng problema, no? Kasi mabibigyan mo ako ng guidance kung paano masusolusyonan. Hindi tulad ni Tim, na walang kwenta yung sinasabi. Natatawang saad ni Colin. Mabilis naman yung narinig ni Tim kaya sumagot ito. Hoy, ako na naman sinisiraan mo kay Adrian Totoo naman Napansin ni Adrian ang tinginan ng tao sa kanila kaya mabilis niyang sinaway ang 2 lalaki. Migil na kayo, pinagtitinginan na kayo ng mga pasyente Agad namang nakinig sa kanya ang 2. Habang si Chi tumatawang pinapanood sila. Nang makauwi si Adrian, tulad ng ginawa ng kanyang mga kaibigan, tinanong din siya sa bahay nila kung bakit ayaw niya pa magkaroon ng nobya. Mabuti na lang at nahiram ka namin dyan sa trabaho mo. Biro sa kanya ni Vilma, ang kanyang ina. Huwag ka na magtampo, Mommy. Sagot niya at niyakap ang kanyang ina. Oh, tara na sa pagkainan at kumain na. Malakas ang pakiramdam kung tatawag na naman sa iyo ang ibang doktor para pumunta doon ulit. Hindi na po, promise. Wala pong aabala sa atin ngayong hapunan. Tinawag ni Vilma ang 2 pa niyang nakababatang anak. Pero, sa halip na sa upuan dumiretso, nagtungo sila sa kanilang kuya na si Adrian. Kuya! Sigaw ng bunsong kapatid ni Adrian. Namiss mo si kuya? Opo, hindi mo na ako hinahatid sa school.
Akala ko ba big girl ka na, kaya hindi mo na kailangan magpatid. Pero sabi mo baby girl mo ako. Hindi napigilan ni Adrian ng matawa. Dahilan ng bahagyang pagkunot ng noo ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung galit ba ito o naiinis. Samantala, si Janina naman ay halos hindi makapaniwala sa nalamang balita. Janina, totoo ang sinasabi ko. Nakita ni Zoren sa bridge ng barko na si Carlo may kahalikang babae na kuhanan pa niya ng picture oh. Saad ni Angela. Mabilis na pinakita kay Janina ang picture. Kitang-kita doon ang mukha ni Carlo at Sheena na naghahalikan. Hindi niya sigurado kung umaga ba yun o tanghali dahil may sapat na liwanag na nanggagaling sa kalangitan. Agad siyang nanginig sa galit habang nakatingin sa picture. Si Zoren, ang fiancé ni Angela, nakasalukuyang nagtatrabaho rin sa barko kung saan nagtatrabaho si Carlo. Ilang buwan ang nakalipas, yun agad ang bumungad na balita kay Janina. Nakauwi na ba sila? Oo, nung isang linggo pa. Walang niyang Carlo yan. Tignan na lang natin kung maging masaya pa siya sa gagawin ko. Ako, support kita dyan, Beshi, no? Ilang paso mo rin yung mukha ng babaeng yun, ha? Walang pagdadalawang isip na pumunta si Janina sa kondo na kanyang binili kung saan kasalukuyang nakatira si Carlo. Alam niyang doon niya lang makikita si Carlo at hindi nga siya nagkamali. Sa sofa na kanyang binili, doon niya nakita naghahalikan ng dalawang taksil. Nakita ni Sheena si Janina na pinapanood sila, kaya mabilis niyang tinulak si Carlo na nakapatong sa kanya. Agad na itinuro ni Sheena ang babae kay Carlo at hindi makapaniwala ang binata na nakita niya si Janina na nakatayo doon sa harapan. Janina, mag-explain ako. Mahinang sabi ni Carlo. Ano explain mo? Kung paano mo ako gaguhin at bastusin? Hindi sa ganun. Kung ano man iniisip mo, nagkakamali ka, okay? Pagak na natawa si Janina. Lumapit sa kanyang lalaki para sana abutin ang kamay niya pero umatras siya. Ngayong malapitan na, nakita niya ang mukha ni Carlo matapos ng ilang buwan. Wala siyang ibang naramdaman kundi galit. Kaya pala hindi ka nagpaparamdam sa akin sa mga panahong kailangan kita. Kasi may iba kang pinagbibigyan ng atensyon at pagmamahal. Gusto ko lang magpalamig muna. Simpleng sagot ng lalaki. Bagay na naging dahilan kung ba't mas nagalit siya. Talaga bang yan ang rason mo, Carlo? Natahimik si Carlo. Natatakot siya sa mga desisyon na pwedeng gawin ni Janina. Kaya kung ano-anong rason na lang ang ginagawa niya para lang mapaniwala ito na wala silang relasyon ni Sheena. Pero sa huli, umamin din si Carlo kung anong relasyon nila ng dalagang si Sheena. Umamin ka nga sa akin, Carlo? Bagong girlfriend mo ba to? Pinagmasdan ni Janina ang babaeng nakaupo sa sofa. Pinapanood lang sila ni Sheena na mag-away. Hindi ito nagsasalita o kung ano pa. Sa huli, napapikit si Janina ng unti-unting tumango sa kanya si Carlo. Alam ni Carlo na kahit magsinungaling siya, itatanggi lang din ni Sheena yon. Pero kahit ganun pa, malalaman pa rin yun ni Janina. Nagawa mo pa talaga magloko? Matapos kong ibigay sa'yo lahat? I'm sorry. Mas pinili ko wag ayusin ang relasyon natin o away natin. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Dahil ang paghingi ng tawad para lang sa mga kasalanan na hindi talaga sinasadya. At sa sitwasyon na ginawa mo, sinasadya mo ang lahat. Paulit-ulit na umiling si Carlo. Muli niyang sinubukan na lumapit sa babae. Pero biglang napunta si Janina sa kwarto. At sinimulan niyang kalkalin ang cabinet. Anong hinahanap mo dyan? Ano pa? Yung mga binigay ko sa'yo. Binigay mo na yun, ba't kukunin mo pa? Talaga itatanong mo yan sa akin? Walang ibang pwede makinabang sa mga pinaghirapan ko kundi ako at hindi ka kasali doon. Kaya akin na yung titulo ng lupa, susi ng kotse, susi ng store at ang ATM ko. Nasaan na? Akin yun lahat. Baka naman pwede pa natin pag-usapan to. Pwede ba, Carlo? Tigil-tigilan mo ako sa mga paandar mong yan? Akin na mga hinihingi ko. Akin! Walang nagawa si Carlo kundi ibigay lahat ng hinihingi ni Janina. Naging kampante siya na hindi ito babawiin ng babae. Kaya ngayon kinukuha na nito lahat.
kaya tila nagsisisi na siya. Nang mailabas ni Carlo ang lahat, pahablot na kinuha yun ni Janina. Bagsak balikat na pinanood ni Carlo, nabawiin ni Janina ang lahat at buong akala ng lalaki. Pati kondo hindi nito kukunin pero nagkamali siya. Siya nga pala, pati ang susi ng kondo na to, akin na. Pati ba naman to? Pinandilatan siya ni Janina. Wala kang karapatang magreklamo. Wala kang naitulong sa mga bagay na binigay ko sa'yo. Lahat ng yan galing sa pinaghirapan ko. In short, pera ko ang mga yan. Nang makuha ni Janina ang susi ng kondo, muli siyang nagsalita. Magsimula ka na mag-impake ng mga damit mo. Kasi bukas na bukas, ayaw kong makikita ka dito sa kondo na to. Paglabas ni Janina galing kwarto, nakita niya si Sheena na nakaupo pa rin sa sofa. Hindi niya na ito pinansin. Kaya naman hinayaan niya na lang ito at tuluyan na umalis. Napapikit naman sa inis si Carlo at matalim siyang tiningnan. Bumaling ang lalaki ulit kay Sheena. Lumapit at sinamaan to ng tingin. Kasalanan mo to eh. Paninisin niya kay Sheena. Oh, paano naging kasalanan ko? Sino bang nasa ibabaw at sino bang humahalik sa akin? Wala na, kinuha niya na lahat. Anong kinuha niya sa'yo? Narinig mo naman, di ba? Ba't mo naman binigay? Malamang, siya ang bumili ng lahat ng yon. Pati itong kondo mo? Kala ko ba sa'yo to at ikaw bumili? Diyos ko naman, Carlo. Paano na tayo nito? Sunod-sunod na tanong ni Sheena. Gulong-gulo na si Carlo. Alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na siya pagbibigyan ni Janina. Hindi na alam ni Carlo ang gagawin. Agad niyang sinabi ang lahat na nangyari sa kanyang ina. Dahil buong akala niya kakausapin nito si Janina na makipag-ayos sa kanya. Aba, ikaw may kasalanan yan, di ba? Bakit nga ba nagawa mo pa mong babae? Natukso lang ako, ma. Anong klaseng sagot yan? Alam mong may girlfriend ka? Ba't mo pinatulan yung tukso na nasa paligid mo? Tapos ngayon, gusto mong kausapin ko si Janina para balikan ka? Napakamot sa ulo si Carlo habang nakatingin sa kanyang ina. Di ka ba naawa sa akin, ma? Aba, kasalanan mo naman yan. At kung ako man si Janina, hindi ako makikinig sa nakapaligid sa akin para lang balikan ka. Iniwan siya ng kanyang ina sa sala. Kaya walang nagawa si Carlo kundi bumuntong hininga. Samantala si Janina naman, nanatiling tulala sa loob ng kanyang silid. Hindi niya alam kung bakit. Walang luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Siguro, kaya hindi ako nasaktan ng todo. Kasi lumayo na ng tuluyan na loob ko sa kanya. Dahil sa ilang buwan niyang hindi pagpaparamdam sa akin. Pero tama lang naman ang nararamdaman kong galit. Tama lang din na kinuha ko lahat ng bagay na ibinigay ko sa kanya. Kinabukasan, nagising si Janina dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Wala siyang idea kung anong nangyayari. Kaya kahit inaantok pa, bumangon siya para silipin yon. At nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Carlo. Hindi ka nababalikan ng anak ko! Sigaw ni Minda. Maawa po kayo sa akin, tita. Naawa ka ba sa anak ko nung niloko mo siya? Hindi, di ba? Kaya lumayas ka na dito bago pa kita ireklamo sa barangay. Parehong napatingin kay Janina si Minda at Carlo. Anong ginagawa mo dito? Mabilis na lumapit kay Janina ang lalaki. Nagawa pa nitong abutin ang kamay niya pero iniwas niya yon. Bigyan mo pa ako na isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Magbabago na ako at papatunayan ko yan sa'yo. Hindi ako nagbibigay ng pagkakataon sa mga maluloko na tulad mo, no? Hindi na nagulat si Janina nang biglang lumuhod sa harapan niya si Carlo para humingi ng isa pang pagkakataon. Tumayo ka nga dyan. Mananakit lang tuhod mo kakahingi ng chance na hindi ko naman ibibigay. Tapos na tayo kahapon. Wala nang kasunod yun. Makalipas ang 3 linggo, hindi na kinulit ni Carlo si Janina. Hindi na ito nakikita ng dalaga at nagpapasalamat siya dahil doon. Habang si Carlo patuloy pa rin ang kanyang panghihinayang sa relasyon na nasira. Sa kabila ng pagiging abala ni Janina, hindi niya napapansin na may iniinda na palang sakit ang kanyang ama. Ano nangyari kay Papa? Kuryosong tanong niya na makauwi siya. Kinakabahan siya sa nakikita ngayon. Wala to, anak. Napagod lang ako kaya sumasakit ang katawan at ulo ko.
Pwede naman na kayong tumigil na lang sa trabaho pa eh. Nginitian siya ng kanyang ama. Alam mo naman na hindi ako napapakali kapag walang ginagawa, di ba? Ano kaya kung magpahinga na lang muna kayo ng 1 linggo? Ano namang gagawin ko dito sa bahay? Mas lalo lang ako manghihina kapag ganun. Kahit anong pilit ni Janina na pagpahingahin ng kanyang ama, hindi niya ito mapapayag. Wala siyang nagawa kundi bigyan ng paalala ang ama. Sa kabilang banda si Adrian naman nananatiling kalmado kahit halos magkagulo na ang ilang doktor dahil sa dami nilang pasyente at wala nang space para sa mga dumarating. Can you guys calm down? Naapektuhan ng pagiging aligaga niyo yung performance niyo. Hindi kayo makakatulong na maayos sa mga pasyente kung ganyan kayo. Relax. Saad ni Adrian sa mga kasama. Dok, hindi na relax ang kailangan dito. Punong-puno na yung emergency room. At may dumarating pa rin. Tumawag kayo sa St. Jude. For sure maraming space doon. Dok, tinawagan na namin sila pero hindi nila tinatanggap ang mga pasyente. Kunot noong nilingon ni Adrian ang isa pa nilang kasamahang doktor. Napakuyom ang kanyang kamao dahil sa inis at galit. Isang beses siyang huminga ng malalim bago muling pinagmasdan ng mga pasyenteng umiinda ng sakit. Napailing na lang si Adrian at mabilis nagpunta sa lobby. Hello, this is St. Jude Hospital. Sagot ng isang nurse. This is Dr. Adrian Velasco of St. Patrick Medical Hospital. Meron po kami ilang pasyente na kailangan mailipat sa inyo. Puno na ang ICU at emergency ward namin. Hindi na namin kayang i-accommodate lahat, pati ang incoming cases. Hindi pa tapos si Adrian sa pagsasalita nang sagutin ng nurse na kausap niya sa telepono ang kanyang concern. I'm sorry, Doc, pero hindi po pwedeng tumanggap ng transfer na patient dito sa St. Jude. Is that for real? I know private hospital kayo. Pero kailangan ng mga pasyente ng tulong. May batas na nagsasabing hindi pwedeng tumanggi ang isang ospital sa mga pasyente. Doc, yan po ang sabi sa amin kanina. Gusto niyo ba ireklamo ko kayo? Ano ba iniisip niyo, pera ba? Hindi trabaho ng mga doktor at nurses ang tumanggi sa pagbibigay ng tulong sa mga pasyente. Hindi bababa sa 10 tao ang ililipat dyan sa inyo. At kung nag-aalala kayo sa bills nila, ako magbabayad basta tanggapin niyo sila dyan. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na ireklamo kayo. Walang nagawa ang kausap niyang nurse kundi sumang-ayon. Yes, Doc. Thank you. Muling lumingon si Adrian sa emergency room at nakita niya nakatingin sa kanya mga kaibigan niya. Sigurado ka ba sa sinabi mo doon, Doc Adrian? Ikaw magbabayad sa bills ng mga ililipat doon? O hindi ko kaya pabayaan ng mga pasyente sa labas. Tungkulin at sinumpaan ko ang trabahong to, kaya gagawin ko ang lahat para mailigtas sila. Halos wala silang alam kung ano nangyari. Bakit napakaraming pasyente sa ospital nila ng araw na yon? Ibang-iba sa mga normal na araw. Pakitulungan ako. 8 malalang pasyente ang ililipat doon. Mabilis na kumilos sa mga kaibigan ni Adrian at na makumpleto ang 8 ililipat. Narinig niya ang reklamo ng mga ito. Ipagtatabuyan kami doon, wala kaming pambayad. Mangiyak-ngiyak na sabi ng isang ginang. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala. Kapag tinanong kayo, sabihin niyo lang ang pangalan ko. Aasikasuhin kayo agad doon. Nagpasalamat naman ang mga ito sa kanya. Tumangulang sa kanila si Adrian bago pinanood na umalis ang mga ito. Nang makalayo ang ambulansya, saka lang siya ulit pumasok at bumalik sa trabaho. Muli siya nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa unti-unting umayos ang kalagayan ng mga pasyente. 12:00 na ng hating gabi nang matapos ang kanilang ginagawa. Kaya nakahinga na rin siya ng maluwag ng bahagya. Kamusta na raw yung mga pasyenteng dinala sa St. Jude? Naasikaso ba sila? Ang huling update po dito, inaasikaso na sila. Saad ng nurse sa kanya. Talagang hanggang sa huli kinakamusta mo pa rin sila. Alam mo, hindi matutumbasan ng pera ang buhay na posibleng mailigtas. Pero teka, Dok, paano mo napapayag ang ospital na yon na tumanggap ng pasyenteng galing dito? Di ba sabi nila hindi raw sila tumatanggap? Di naman pwede yon. Wala silang karapatan na tanggihan ng mga pasyente at posibleng makulong sila at may pasara ang ospital kapag ginawa nila yon. Sabay-sabay na napatango ang kaibigan niya at mga nurse sa paligid.
Unti-unti na silang nagsisiuwian dahil tapos na ang kanilang duty. Ikaw, Doc Adrian, saan ka uuwi? Tanong ni Chi. Sa kondo, bakit? Wala lang, kasi baka mamaya malaman namin may kasama ka na sa kondo mo. Bahagya siyang natawa dahil alam niya ibig sabihin ng bagay na yon. Hindi ako tatandang binata, pinapangako ko yan sa inyo. Tulad ng kanyang mga kaibigan, umuwi na rin siya matapos ang kanyang duty. Katahimikan ng isang silid ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang pintuan ng kanyang kondo. Pero may munting boses na nabubuo sa kanyang isipan. Balang araw, hindi nakatahimikan ang silid na to ang sasalubong sa akin. Balang araw, sasalubungin ako ng yakap at halik na magiging asawa ko pagkatapos ng trabaho. Kahit nandyan ang pamilya ni Adrian para sa kanya, iba pa rin kung magkakaroon siya ng sariling pamilya. Pero isang bagay lang ang ikinakatakot niya kapag nangyari yon. At yun ay hindi niya mabigyan ng sapat na oras ang kanyang magiging pamilya. Makalipas ang 3 araw, sinalubong ni Janina ang balitang nasa ospital ang kanyang ama. Kaya dali-dali siyang umalis ng kumpanyang pinagtatrabahuhan para pumunta dito. Nasaan si Papa? Tanong niya sa kanyang inang si Minda nang makarating siya ng ospital. Nasa loob na siya, inaasikaso na. Ano po bang nangyari? Kumukuha siya ng tubig. Tas narinig ko na lang siyang biglang sumigaw at namimilipit sa sakit ng ulo. Kaya isinugod na siya namin dito ng kuya mo. Napabuntong hininga si Janina at hinilot ang kanyang noo. Halos wala pa siyang maayos na tulog. Dahil sa inaayos niyang software, punong-puno na ang utak niya ng kung ano-ano mga bagay. Bakas sa kanyang mukha ang pagod habang nakatayo at naghihintay sa kanyang ama. Sana naman maging maayos na si Papa. Bulong niya. Maya-maya pa nakaramdam siya ng bigat ng paningin. Inaantok siya na hindi niya maintindihan. Kaya mabilis siyang humawak sa braso ng kanyang kapatid. Nakasalukuyang nakatayo rin pero huli na. Nagdilim na ang kanyang paningin. Janina! Sigaw ni Minda nang tuluyang bumagsak si Janina at mawala ng malay. Janina, gising! Saad ng kanyang kapatid na lalaki. Nagtawag pa sila ng nurse. Mabilis na dumalo ang 2 nurse na lalaki para maihiga sa hospital bed si Janina at matignan. Mula sa 2nd palapag natapos na rin si Adrian sa pag-rounds niya sa mga pasyenteng naka-assign sa kanya. Pagdating niya sa ground floor, sinalubong siya ng isang nurse na babae. Doc, may nahimatay po na isang babae na sa 3rd curtain po. Okay, thank you. Pagdating ni Adrian sa pangatlong kurtina, nakita niya ang maamong mukha ni Janina. Sandali siyang napatingin dito bago niya tuluyang nilapitan. Ano oras po siya nahimatay? Magalang na tanong ni Adrian sa ina ng babae. Wala pa pong 5 minuto. Galing po ba siyang trabaho? Opo. Isa po sa rason kung ba't siya nahimatay, maaaring wala siyang sapat na pahinga at sobrang pagod. At stress na rin. Sa ngayon, hayaan muna natin siya makapagpahinga. Doc, pwede po bang pakibantahin mo na siya? Kapag po kasi ganyan na nahihimatay siya, binabangungot siya. Bibili lang kami sandali na makakain ko, okay lang? Sandaling natigilan si Adrian. Bakas sa mukha niya ang gulat. Pero hindi na siya nakatanggi ng hawakan ni Minda ang kanyang kamay. Isang malalim at maingay na buntong hininga ang ginawa niya bago muling bumalik sa kama ni Janina. Naupo siya roon sa upuang nasa gilid ng kama at tahimik na pinapanood ang babae. Sa isip-isip niya hindi siya makapaniwala na nagagandahan siya dito at tila ba sinasabi ng kanyang pusong nagugustuhan niya ang babaeng ito. Kakaiba ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Bagay na ngayon niya lang naramdaman. Gandang-ganda siya rito. Sa mga mata niya para itong isang anghel na natutulog. Kaagad na patalo ng konti si Adrian nang bahagyang gumalaw si Janina. Nagsasalita ito sa pagtulog. Hindi alam ni Adrian kung paano niya pakakalmahin ang babae. It's okay. Wala mananakit sa'yo. Hindi niya sigurado kung naririnig ba siya ni Janina. Pero nang mapansin niyang hindi pa rin nawawala ang panginginig ng babae, marahan niyang kinuha ang kamay nito at minasahe.
Kasunod nun ay ang marahang pagmulat ng dalaga sa harapan niya. Napatingin pa ang babae sa gilid ng kama. Sino ka? Mahinang tanong ni Janina kay Adrian. Doktor ako at ako ang in charge sa'yo. Ba't ka nandito tsaka bakit mahawak yung kamay ko? Mabilis na tinanggal ni Adrian ang kanyang kamay na nakahawak kay Janina at kumite. You're having a nightmare. Hindi ko alam kung nightmare nga ba pero sinabihan ako ng mama mo na huwag kang iwan. Si mama? Pero teka, kamusta na kaya si papa? Tanong ni Janina sa isip niya. Si papa kamusta na siya? Biglang tanong ni Janina kaya nagtaka si Adrian. Ano? Hindi ko alam kung nasa ng papa mo. Isinugod siya dito. Kaya hindi ko alam kung nasan siya kasi nawalan din ako ng malay. Hindi alam ni Adrian kung anong isasagot sa babae dahil hindi naman niya alam ang parting yon. Nang makarating si Minda, agad siyang nagpasalamat kay Adrian. Kumusta ka na anak? Okay na po ako, sa pagod lang po siguro to. Naku, kumain ka kasi palagi. Halos bilang lang sa kamay ko ilang beses ka kumakain sa isang araw. Ma! Saway ni Janina dahil hindi siya komportable na pinagsasabihan siya habang nasa kanyang tabi ang doktor. Nakausap ko na ang doktor ng papa mo. May ilang test na ginawa sa kanya at may brain tumor ang papa mo. Paano po nangyari yon? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Isang tikim ang ginawa ni Adrian kaya napalingon sa kanya ang mag-ina. Alis na po muna ako. Babalik na lang po ako mamaya para bigyan ng vitamin C. I'm Janina. Thank you sa pagbabantay mo. You're welcome. Hintay mo na lang ako dito para sa reseta ng vitamins mo. Matapos yun, magalang na nagpaalam kay Adrian si Minda. Nang makaalis ang lalaki, muling nagpatuloy ang pag-uusap ng mag-ina. Totoo ba yun, ma? May brain tumor si papa? Oo, anak. Paano nangyari yun? Ang alam ko walang history ng ganong klaseng sakit sa side ni papa. Base sa CT scan at MRI, malala ng brain tumor ng papa mo. Kailangan niya maoperahan. Kitang-kita ni Janina ang lungkot sa mata ng kanyang ina. Kahit na nakaupo na siya sa hospital bed, nagawa niyang abutin ang kamay nito. Paoperahan natin si papa, ma. Huwag po kayo mag-alala. Kakayanin natin to. Sa bayarin ako nang bahala doon. Hindi naman niya na inaalala ko, anak. Ang inaalala ko ay baka hindi na kayanin ng papa mo ang operasyon. Kaya ni papa yan. Palalakasin din natin ang loob niya. Makalipas ang ilang oras, nakakonfine na ang ama ni Janina at patuloy na minomonitor habang binabantayan ng kanyang ina. Samantala, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam niya kaya't sandali siyang lumabas ng ospital para magpahangin. Sa kabilang banda, si Adrian naman hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Habang sariwa pa sa kanyang isipan, ang magandang mukha ni Janina kanina. Iba yata ang ngiti mo, Dok, ah? Tanong ni Tim. Wala, may naalala lang ako. Sino yun, Dok? Baka future wife mo na yan, ah. Umiling sa kanya si Adrian at ngumiti habang hawak-hawak ang vitamins na ibibigay niya kay Janina. Mabilis siya nagpaalam kay Tim at umalis na. Masaya siyang nakilala niya ang dalaga pero mas gusto niya itong makilala pa ng lubos. Pagdating niya sa hospital bed ni Janina, nakita niyang wala ang babae kaya nagtanong siya sa isang nurse. Nurse, nasan yung babae nakahiga dito kanina? Doc, lumabas eh. Magpapahangin lang daw po. Ganun ba? Thank you. Lumabas din si Adrian sa ospital para hanapin si Janina. Mabuti na lang at mabilis niyang nakita ang babae kaya nilapitan niya ito. Dito ka lang pala. Nagulat si Janina kaya mabilis niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Gusto ko lang magpahangin. Ito pala yung vitamins mo, akala ko umuwi ka na. Hindi pwede. Walang kasama si mama na iintindi kay papa. Si kuya naman magbabantay pa ng anak niya. Sorry nga pala. Hindi agad ako umalis kanina. Narinig ko tuloy usapan niyo. Ayos lang yun, doktor ka naman. Teka, kumain ka na ba? Agad na palingon sa kanya si Janina. Bakit, aayain mo ba ako? Pwede naman, vacant hour ko ngayon. So tara na? Basta libre mo, Dok, ha? Napatawa si Adrian bago tumayo sa upuan. Sumunod naman si Janina sa kanya.
Tahimik at tila maraming iniisip. Kahit na nagtataka si Janina kung bakit siya niyaya ni Adrian, wala siya makitang masamang dahilan. Pinagmasdan niya ang lalaki na nasa kanyang unahan at di niya napigilang mapangiti. Bakit ang gaan ang pakiramdam ko sa'yo? Kung ibang tao ka, di kita papansinin at mas lalong hindi ko tatanggapin ang alok mong kumain. No? Nang makarating sila sa isang kainan, nilingon siya ni Adrian. Anong gusto mong kainin? Tinapay lang. Mabubusog ka ba sa tinapay lang? Oo naman, ganun nga ginagawa ko eh. Kaya ka nahihimatay, kasi kulang ka sa pagkain. Umismid si Janina kay Adrian kaya tumawa ng bahagya ang binata. Taray, doktor na nga, taga-sermon ko pa. Kumain ka nito, rice meal, sabayan mo ko. Walang nagawa si Janina kundi sabayan ngang kumain si Adrian. Hindi rin naman siya nahirapan na makipagkwentuhan sa lalaki dahil pala biro ito. Sandaling gumaan ang pakiramdam niya nang makasama niya si Adrian. Paminsan-minsan nahuhuli niya ang sarili na matagal nakatitig sa lalaki habang nagsasalita ito. Thank you sa pag-aaya mo, nabusog ako. Nakangiting pasasalamat niya. At naglakad na sila pabalik ng ospital. Makalipas sa ilang araw, patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Janina kahit na naka-confine sa ospital ang kanyang ama. Walang araw na hindi niya ito binibisita. Habang si Adrian naman inaasar na ng mga kasama niyang doktor. Akita ka ni Tim, may kasamang babae na nakaraan. Pang-aasar ni Colin. Wala yun, niyaya ko lang talaga kumain kami ng sabay. Pero sino nga yun? Sa ako na ipapakilala sa inyo, busy pa yun. Agad na pinaulanan ng biro si Adrian ng kanyang mga kasamahan kaya kahit siya natawa na lang sa ginagawa ng mga ito. Alas 5 na ng hapon, napansin ni Adrian na hindi pa dumadating si Janina sa ospital. Nagawa niya pang mag-extend na oras para makita ang babae. At nang matanaw niya ito, agad siyang umiti. Kanina ka pa naghihintay? Tanong ni Janina. Hindi naman pero nag-extend lang ako ng konting time. Ha? Bakit? Dapat di ka na nag-extend para makapagpahinga ka? Sinadya ko talagang mag-extend para makita ka. Napangiti ang babae sa kanya at doon niya napansin ang mga mata ni Adrian na pagod na. Alam niya kung anong intensyon ng lalaki sa kanya. Sinabi rin naman to sa kanya mismo ni Adrian. At single naman siya at open for relationship. Sandali lang, pupuntahan ko muna si mama para dalhin to mga pagkain. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Adrian na mga yon at siya na nagbuhat. Samahan na kita. Ano kaya next move mo, no? Baka naman naliligaw ka na tas hindi ko pa alam ha. Paalam ka muna. Biro ni Janina dito. Hindi pa pala halatang naliligaw ako? Seryoso ka ba? Naliligaw ka talaga? Nakangiting tanong ni Janina bago pumunta sa kwarto ng kanyang ama. Nang makarating sila doon, nakita nilang tahimik na nanonood ng TV ang mag-asawa. Marahan na tumawag si Janina, dahilan para mapatingin sa kanila mga magulang. Magandang gabi po. Oh, iho, akala ko nakauwi ka na. Hindi pa po, sinadya ko pong hintayin si Janina. Ipagpapaalam ko lang din po sana siya. Saan naman? Kakain lang po kami dyan sa labas. Ngumiti si Janina sa kanyang ina. Pwede ba, ma? Marahang tanong ng dalaga sa magulang. Oo naman. At mabuti niyayaya ka ni Doc Adrian at hindi ka nalilipasan ng gutom. Napangiti na lang din ang ama ni Janina sa kanila. Simula na ma-confine ito, si Adrian na nag-aasikaso sa kanya kapag wala ang doktor na naka-assign. Tito, pwede po ba? Isang tango mula sa ama ni Janina ang binigay sa kanya nito. Oo naman, may tiwala ako sa'yo. Alam ko masaya si Janina na kasama kanya. Nang makapagpaalam sila, dumiretso sila sa kainan na madalas nilang puntahan. At tulad ng nakasanayan, magkaibang rice meal ang kanilang ino-order. Habang pinapanood ni Janina si Adrian na ayusin ang kanilang pagkain, hindi niya maiwasang mapangiti. Walang paliyang lalaki sa lahat since day one na nagkakilala sila. Hindi ko alam na pwede ko palang maranasan ng ganito. Buong akala ko ako na lang iintindi sa sarili ko pero dumating siya.
Hindi ko man masabi sa kanya ngayon pero sobra ako nagpapasalamat sa kanya. Aniya sa isip na ang tinutukoy ay si Adrian. Lumipas ang 1 buwan mahigit, naging madalas na ang pagkikita nila Janina at Adrian. At kahit madaling araw na natatapos ang duty ni Adrian, nagagawa niya pa ring bisitahin ang dalaga sa bahay nila. At nalagpasan na rin nila ni Janina ang problema sa ospital. Masaya sila dahil nakaligtas ang ama ng dalaga sa operasyon at kasalukuyang nagpapagaling. Sa kabilang banda, si Carlo na muling nagpaplano na makausap si Janina. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko na sa'yo tapos na tayo? Kunot noong tanong ni Janina habang nasa may gate ng kanilang bahay. Bumalik ka na sa akin. Pangako magbabago ako. Hindi ko kayang wala ka. Pagmamakaawa ni Carlo. Tapos na tayo. Bakit hindi mo ba yun naintindihan? Patuloy sa pag-iling si Janina. Dahil wala na talaga pero masyadong makulit si Carlo. Kahit na nakaluhod na siya sa harapan ng babae, tila baliwala siya sa paningin nito. Samantala, wala naman sanang balak makialam si Adrian dahil hindi niya alam ang pinagmulan o dahilan ng pangungulit ni Carlo. Pero nainis na rin siya kalaunan. Nagawa niyang iharang ang sarili niya para kay Janina. She doesn't want you anymore. Umalis ka na lang. Mariing saad ni Adrian bahagyang nakakuyom ang kanyang kamao. Pwede ba? Di ikaw ang kausap ko. Huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan si Adrian, ha? Magpapakamatay ako kapag di ka nakapagbalikan sa akin. Pagbabanta ni Carlo at bahagyang tumayo. Kinabahan naman ang babae nang marinig yon, pero hindi rin siya nagpatinag. At si Adrian naman nanatiling walang emosyon. Hindi naniwala sa sinabi ng lalaki. Wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Wag mong gagamitin yan sa akin. Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi mo naiintindihan, Janina. Sigaw ni Carlo. Hindi na nakapagpigil si Adrian at muli siyang nagsalita. Kung talagang mahal mo siya, hindi mo gagawing sandatang pagpapakamatay. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Panggigipit yun. Alam mo kanina ka pa eh. Bakit ha? Sino ka ba sa buhay ni Janina? Sinisira mo ang relasyon namin na pwede pang maayos. Hindi na maayos ang relasyon niyo dahil ayaw na ni Janina. At hindi ko hahayaang makalapit ka pa sa kanya. Mariing hinawakan ni Adrian ang kamay ng dalaga bago tuluyang iwan si Carlos sa labas ng bahay. Kahit na naroon ang magulang ni Janina, minabuti na lang nila na ang babae ang kumausap kay Carlo. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin maalis sa isipan ni Janina ang naging pagbabanta ni Carlo. Hanggang sa napagdesisyonan niyang magsampa ng kaso dahil sa sunod-sunod na panggugulo nito. Narinig ko kay Adrian, nagsampa ka na raw ng kaso kay Carlo? Opo. Hindi ko hahayaang guluhin niya ang buhay natin at ang relasyon namin ni Adrian na nagsisimula pa lang. Kaya mo bang panindigan yan, anak? Mahaba-habang proseso yan. Mawag ka mag-alala, kasama ko si Adrian hanggang matapos ang kaso at makulong si Carlo. Hindi ko rin naman kasalanan ang lahat ng ito. Dahil siya mismo ang naging dahilan kung bakit siya makukulong. Nagluto si Janina ng hapunan para dalhan si Adrian dahil hanggang madaling araw ang shift nito sa ospital. Gusto niya rin sabihin kay Adrian na may panibagong ebidensya na makakatulong para mas lalong makulong si Carlo. Pero hindi niya inaasahan ang eksenang bumungad sa kanya na makarating siya ng ospital. Doc Adrian, nandito na yung asawa mo. Sigaw ni Tim habang tumatawa. Mabilis na napalingon ng lalaki. At ang kanina pang nakakunot na noo, agad na palitan ng ngiti. Hindi pa kami mag-asawa. Ayaw niyo ba i-level up yan? Kala ko kasi nag-propose na siya sa'yo. Tim, baka gusto mo mag-rounds ulit bago ako mawala ng pasensya sa'yo. Singit ni Adrian na nakangiti pero halatang nagbabanta ang tono. Tapos na ako, Doc. Pero seryoso, perfect match talaga kayo. Nagpaalam agad si Tim na aalis muna. At na makalayo ito, kaagad nang umiti si Janina kay Adrian. May fan pala ako dito Nakakahiya. At saka ano yung sinasabi ni Tim na mag-asawa at nag-propose? Actually, I have a plan. Since we're in a relationship already. Baka sa mukha ni Janina ang gulat. Totoo ba? Pwede naman na scripted na lang, ganun.
Tumatawang sabi ng babae. Sa totoo lang, sa isip ni Janina, tadhana pa rin pala talaga ang makakapagsabi kung sino at kanino siya magkakaroon ng happy ending. Si Carlo, matagal silang magkarelasyon, pero kahit isang senyales na gusto siya nitong pakasalan wala. Samantalang si Adrian, halos mag-iisang taon pa lang silang magkasama, may plano na agad. Ano pala yung dala mo? Nagluto ako ng pagkain mo. Alam kong madaling araw ka na makakauwi sa kondo mo at for sure magluluto ka pa, kaya ayan. Dinalhan na lang kita para hindi ka na magluto. Thank you. Malambing na sabi ni Adrian at mahigpit na niyakap si Janina. Sakto namang may bakanting oras si Adrian kaya mas nakapag-usap pa sila. Baby, may gusto sana ako sabihin. Nag-aatubiling inilabas si Janina ang envelope mula sa bag. What's that? Mga screenshots at recordings. Lahat ng to galing sa mga kaibigan ko na nakita kung paano ako sinusundan ni Carlo. This will be a good evidence. Mas titibay ang kaso laban sa kanya. Kaya nga ako nagpa siya na dalhin agad sa'yo. Ayokong patagalin pa. At baka may gawin na namang masama si Carlo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Salamat sa pagiging matapang mo. Huwag ka mag-alala, magkasama tayo hanggang dulo. Pagkatapos nito, pangako ko sa'yo magkakaroon ka ng masaya at tahimik na buhay kasama ako. Tulad ng kanilang napag-usapan, sa lahat ng meetings tungkol sa kaso magkasama sila. At kahit na nakikita nilang nagagalit si Carlo sa tuwing magkasama sila, hindi nila yon pinapansin. Unti-unting umusad ang kaso. Mas dumadami ang ebidensyang pumapabor kay Janina. Sa huli ng pagdinig sa kaso, hindi nagawang ipagtanggol ni Carlo ang kanyang sarili sa lakas ng ebidensyang hawak ni Janina at Adrian. Thank you po, attorney. Pagpapasalamat ng dalaga. Salamat din. Pinakita mo sa kanila na hindi ka lang basta babae. Masaya ako natulungan kita sa kasong ito. Samantala, si Janina ay napaluha, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas natapos na ang panggugulo ni Carlo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay at nagsabing, tapos na mahal ko, malaya ka na. Hindi napigilan ng babae na yakapin si Adrian. Salamat dahil isa ka sa naging support system ko. Pinalakas mo lalo yung loob ko. Masaya ako nakilala kita. At mas magiging masaya ako kung ikaw makakasama ko habang buhay. Pinapangako ko, Janina, tayo ang magiging endgame. At ibibigay ko lahat sa'yo ng assurance para mas maramdaman mo ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Naputo lang kanilang pag-uusap nang magsalita ang ina ni Carlo. Janina, pasensya ka na kay Carlo ha. Hindi ko lubos akalain na hahantong sa ganito ang kasalanan niya. Nagpapasalamat po ako sa inyo na hindi niyo kinonsinti si Carlo. Hindi po ako hihingi ng pasensya dahil sa nangyari. Alam ko pong ito ang makakabuti para sa amin at para sa inyo din. Hawak kamay na lumabas ng bulwagan sina Adrian at Janina habang nasa likod nila ang magulang ng dalaga. Hindi na siya nangangamba na baka nakasunod na naman sa kanya si Carlo para takutin siya. Madalas na din siyang bumibisita sa kondo ni Adrian para ipagluto ang lalaki. Minsan, doon na rin siya nagpapalipas ng gabi. Maaga uwi natin ngayon, Doc, ah. Puna ni Tim. Hinihintay na ako ni Janina sa kondo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Tim at pumalakpak pa ito. Finally, may inuuwian na ating mabait na doktor. Pag mong punahin, baka mamaya mausog pa. Kailan mo ba balak mag-propose sa kanya? Wala na magiging hadlang sa relasyon yun, nakakulong naman na. At saka hindi ko ma-imagine na talagang may magbabanta kay Janina. Napahinto si Adrian sa pagbabalik ng gamit sa bag at saglit na tumingin sa kaibigan. Di pa siguro ngayon, Tim. Gusto ko maging ready siya. Gusto ko rin siguraduhin na lahat ng bagay nasa maayos na estado. Dok, lagi ka na lang may planong perpekto. Minsan kailangan mo ring mag-take ng risk. Malay mo, baka siya na nga. Napangiti si Adrian at umiling. Siya naman talaga, Tim. Wala akong duda doon. Ang hinihintay ko na lang yung tamang oras para tanungin siya. At magpapaalam muna ako sa mga magulang niya para humingi ng basbas. Malaki ang ngiti sa labi ni Tim nang makita kung gaano kaseryoso si Adrian kay Janina.
Masaya rin na magulang ni Adrian para sa kanya. Pero bago siya umuwi ng kondo, dumaan muna siya sa bahay nila. Oh, hindi mo kasama si Janina? Tanong ni Vilma at bahagyang sinilip ang likuran ni Adrian. Nasa kondo siya, ma'am, hinihintay niya ako doon. Siya nga pala, bago ko makalimutan, isama mo pala si Janina sa bakasyon natin sa Japan, ha? For sure naman makakasama kayo, hindi ba? Yes po. Huwag po kayo mag-alala at sasabihin ko po yan kay Janina. At saka may gusto po ako sabihin sa inyo. Agad nagkaroon ng interes ang mata ng kanyang ina. Bala ko na po mag-propose kay Janina. Gusto ko po sana mangyari yan sa ibang bansa. Sa pupuntahan natin. Pero paano ang mga magulang niya? Mas mabuti kung magsabi ka na sa kanila. At kung magpapropose ka kay Janina doon, edi mas maganda kung kasama ang mga magulang niya. Ngumiti naman si Adrian dahil naisip niya nga ang bagay na yon. Bukas po, day off ko. Bala kong pumunta sa kanila bukas para opisyal na hingin yung kamay ni Janina sa mga magulang niya. Hindi naman napigilan ng kanyang inang si Vilma na tapikin ang kanyang balikat. Masaya si Vilma dahil nakatagpo si Adrian ng totoong pagmamahal. Hindi nagtagal, umuwi na rin si Adrian patungong kondo. Pagdating niya doon, nakita niya si Janina na sumasayaw habang may tugtog. Napatawa siya nang makita ang pangyayaring yon. Oh, nandiyan ka na pala. Hi love, namiss kita. Walang pagdadalawang isip na tumakbo si Janina palapit kay Adrian at niyakap ang lalaki. Nagluto na ako ng dinner natin. Nakangiting sabi ni Janina at tinuro ang mga pagkain na nakahain na. Saglit na ibinaba ni Adrian ang gamit niya at sinundan si Janina sa kanilang hapagkainan. Kumusta ang trabaho? Marami ka naging pasyente? Ganun pa rin. Dumaan ako sa bahay, kinausap ko si mommy. Anong sabi ni tita? Hinanap niya ba ako? Oo. Kala niya kasama kita. May pasok ka ba next week? Meron. Bakit? Bala kasi nila ma'am na magbakasyon kami sa Japan next week at isasama kita. Talaga? Pwede naman ako mag-file muna ng leave. Ako na lang magpapaalam kina tita na isasama ka namin. Tumango sa kanya si Janina bago muling nagpatuloy sa pagkain. Samantala si Adrian naman, hindi na nawala ang ngiti sa labi habang pinapanood si Janina na kumakain ngayon. Kinabukasan maagang inihatid ni Adrian sa kumpanya si Janina. At pagkatapos nun, bumili siya ng donuts at nagpunta sa bahay nila Janina. Hindi niya maiwasang hindi kabahan pero alam niya sa sarili na tama ang kanyang ginagawa. Magandang umaga po. Oh, ikaw pala Adrian. Kasama mo ba si Janina? Naku, hindi po. Kakahatid ko lang sa kanya sa trabaho. Nagdala po pala ako ng merienda. Naku, nag-abala ka pa. Saglit na natahimik si Adrian at marahang inilapag ang kahon ng donut sa mesa. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa kaba, habang pinagmamasa ng mga magulang ng dalaga. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Actually po, tito, tita, may gusto po sana ako sabihin. Matagal ko na pong gustong ipaalam sa inyo pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Tumigil siya sandali at nilingon ng dalawa. Mahal na mahal ko po si Janina. At buo na po ang pasya ko. Na siya ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Gulat na nagkatinginan na mag-asawa sa sinabi ni Adrian. Hindi nila akalain na balang araw, may hihingi ng basbas o permiso sa kanila para pakasalan ng kanilang nag-iisang anak na babae. Agad namang napaluha si Minda. Hindi dahil sa lungkot kundi sa kasiyahan. Kaya po humihingi po ako ng basbas niya na balang araw. Mapakasalan ko si Janina. Isang beses na huminga ng malalim ang ama ni Janina at kumiti kay Adrian. Matagal na namin nakikita kung gaano ka kaseryoso sa anak namin. Ikaw lang ang bukod tanging gumawa ng mga bagay na ganito sa anak namin at masaya ako. Na kahit kinakabahan ka, handa ka maglakas loob na humingi ng permiso sa akin. Lalo na sa ina ni Janina. At kung yan talaga ang desisyon mo, walang pagdadalawang isip na ibibigay ko sa iyo ang aming basbas. Basta, ang hiling lang namin alagaan mo si Janina ha. Huwag mo siyang paiiyakin.
Pangako po, at may isa pa po akong gustong sabihin sa inyo. Bala ko po mag-propose kay Janina sa Japan next week. Gusto ko po kayong isama doon. Hindi po ito alam ni Janina at sana po hindi niya malaman na ganito yung mangyayari para ma-surprise ko siya. At gaya ng iniisip ni Adrian, nakuha niya ang basbas ng mga magulang ni Janina. Para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sa loob-loob niya, yun ang pinakamahalagang hakbang bago niya gawin ang pinaplano para sa kanilang dalawa. Mabilis na lumipas ang araw, madaling naayos ni Adrian ang mga papel na kailangan ng pamilya ni Janina papuntang ibang bansa. Walang idea si Janina na hindi lang pamamasyal ang gagawin nila doon. Nagawa pa niya magpaalam sa mga magulang na hindi niya alam na kasunod lang ng flight nila. Sayang talaga kung kasama lang natin sila mama, no? May lungkot ang kanyang boses nang sabihin yon. Huwag ka na malungkot, hayaan mo sa sunod na balik natin dito. Isasama natin sila. Sa naging biyahe, natulog lang si Janina, habang si Adrian naman walang ibang ginawa kundi kunan ng picture ng dalaga habang natutulog. Pagdating nila sa Japan, masaya nilang nilibot ang syudad. Pero habang abala si Janina sa pamimili ng pasalubong, palihim namang inaayos ni Adrian ang plano niya. Palaging tinitiyak na nasa bulsa niya ang maliit na kahon ng singsing. Hanggang sa isang gabi, niyaya ni Adrian si Janina na mag-dinner sa labas. Tamang-tama ang suot ni Janina dahil naka-pink dress ito, habang ang lalaki naman na natiling nakapantalon at polo shirt. Ang ganda. Alam mo, pangarap ko dati, may isama ko dito yung babaeng gusto ko makasama habang buhay. Talaga? Ako gusto ko rin pumunta dito. Kaya ko naman talagang pumunta pero mas gusto ko magtrabaho para makapag-ipon. Akala ko nung niyaya kita hindi ka papayag Malayo pa ba tayo? Doon sa pupuntahan natin? Malapit na. Naramdaman agad ni Adrian ang pagtigil ni Janina. Nang lingunin niya ito, nakita niya sa mukha ng babae ang gulat nang makita kung ano at sinong naghihintay sa kanila sa labas ng restaurant. Nandito sina mama? Isang beses na tumango si Adrian bago muling nilingon kung nasa ng pamilya nila. Nakangiti sila habang hinihintay ang dalawa. Ano to? Nararamdaman ni Adrian ang panginginig ng kamay ni Janina habang magkahawak sila. Kita niya ang halong kaba at pagtatakas sa mata ng dalaga. Nang makarating sila sa gitna, biglang tumigil si Adrian at binitawan ang kamay ni Janina para kunin ang maliit na kahon sa bulsa ng kanyang suot. Doon siya unti-unting lumuhod sa harapan ng dalaga. Gulat naman ang nasa paligid nila. Janina, alam kong hindi pa sapat ang panahon na magkasama tayo para sa ganitong klaseng buhay. Pero gusto ko malaman mo. Noon pa man, seryoso na ako. Alam ko marami pa tayong pagdadaanan na pagsubok. At gusto ko malampasan natin yun na magkasama. Nagpapasalamat ako kasi pinakita mo sa akin ang kahinaan at kalakasan mo. Saksi ako sa lahat ng laban na meron ka at gusto ko makasama ka sa panghabang buhay na panahon. Janina, will you marry me? Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Janina sa huling sinabi ni Adrian. Umiiyak siyang tumango at mabilis niyang niyakap ang lalaki. Masaya siya at hindi niya inaasahan na may lalaki pang handa siyang iharap sa altar at makasama habang buhay. Hindi siya nagsisisi na binigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sarili na muling magmahal matapos ang madilim niyang nakaraan. Alam niyang kapag narinig ng iba ang kwento ng buhay niya, agad nila siya huhusgahan. Pero si Adrian hindi. Nanatili itong bukas ang tenga at isipan para sa kanya at walang halong kasinungalingan. Nang maisuot ni Adrian ang singsing sa daliri ni Janina, pinatakan niya ito ng halik sa noo bago muling niyakap. At matapos ang kanilang iyakan kasama ang kani-kanilang pamilya, may luha sa mga mata si Minda. Lumapit ito sa anak upang halikan sa pisngi si Janina. Nagpasalamat ito sa kanilang bunso. Sa loob ng restaurant na yon, pamilya ng nila nandun na saksi sa mahalagang araw ng buhay nilang dalawa. Ang mga magulang ni Janina abala sa pagbibigay ng kwento kung paano lumaki ang kanilang anak. At kung gaano sila natutuwa na natagpuan nito ang tamang lalaki. Sure ka na sa akin, ha?
Bulong ni Janina kay Adrian. Oo naman, love. Simula na makilala kita. At binigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka, sure na ako. Handa akong talikuran ng lahat para makasama ka. Napangiti si Janina at hindi na iwasang mapahigpit ang hawak sa kamay ni Adrian. Salamat, love. Wala ka nang alalahanin. Ako na makakasama mo habang buhay. Bubuo tayo ng pamilya. Malayo sa magulong nakaraan mo. Ang gabing yun ang pinakamasayang nangyari para sa kanilang dalawa. Isang beses pang sinulyapan ni Janina ang singsing na kumikintab bago tuluyang humilig sa dibdib ng lalaki. Narating din ni Janina ang puntong matagal niyang pinangarap. Ang mamuhay ng malaya, payapa, at kasama ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa lahat ng sakit at pagkabigo na dinanas niya kay Carlo, natutunan niyang pahalagahan ang sarili at huwag bumalik sa isang relasyong puno ng panlilinlang at takot. Sa huli, ang kwento nila Janina at Adrian ay isang patunay na kahit gaano kasakit ang naging nakaraan ng isang tao, kung may tiwala ito sa Diyos at may pananalig, lahat ng sakit sa nakaraan, mapapalitan ng kasiyahan sa kasalukuyan at hinaharap. The end.